Trending ngayon mga kapatrol, ang tila meron pang hinihintay si Kai Sotto dito sa Pilipinas when his new team in Japan na Koshigaya Alphas ay puspusan na ang pag-ensayo. Hindi kaya meron pang hinihintay si Kai Sotto na offer galing sa NBA? Well, napakaraming possibilities, pero sa ngayon ay nakafocus muna siya sa pagpapalaki ng kanyang katawan, pagpapalakas at sa kanyang plyometrics training upang mas lalo pang bumibilis ang kanyang mga galaw. His strength and conditioning coach wanted Kai to be more mobile, explosive, more powerful at magkaroon ng better balance sa kanyang mga galaw para maiwasan ang mga injuries. Ginagawa na ang lahat ni Kai sa kanyang mga workout to make sure na lahat ng components sa kanyang laro ay makukompleto upang pagdating niya sa Japan ay ready na siya sa lahat ng mga challenges. And the good news ay, mas bumibigat na ang timbang ngayon ni Kai. Approximately, nasa 240 to 260 pounds na siya ngayon. Napakalaki ng inaangat ng body weight niya. Last season ay nasa 230 pounds lamang siya. Napakalaking sakripisyo ang ginawa ngayon ni Kai to make sure na he will become bigger, stronger, and faster. Kahit nasa off-season si Kai, ay wala pa rin siyang pahinga at ginagawa niya ang workout halos araw-araw at 2 to 3 times a week naman ang kanyang skills training. Kaya ang tanong, excited na ba kayo sa pagbabalik ng ating idol na si Kai Sotto? After nakakuha siya ng minor injury against Georgia, 3 linggo na lang at magsisimula na ang pre-season sa Japan B-League. Kaya it is expected na next week ay lilipad na si Kai patungong Japan to join his teammates sa kanyang bagong team na puspusan na ang pag-iensayo ngayon. Pero ang tanong, starter kaya si Kai? Well, last season ay starter na si Kai para sa Yokohama B Crusaders. Kaya wala tayong nakikitang rason kung bakit hindi mag-start si Kai sa Alphas. Ang hinihintay na lang natin ay kung anong role ang ibibigay ng head coach ni Kai. Will he play center, 4 or even 3? Will he be allowed to use his 3-point shot? Or will he be using his mid-range shot? Or lahat pwede nang gawin ni Kai? Well, ito ang dapat nating abangan at mangyayari na ito in the next 3 weeks sa preseason game ng Japan B-League. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman, Damian Lillard nahirapan mag-adjust sa Milwaukee Bucks. Hindi lumabas ang inaasahang three-way threat ni na Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo at Chris Middleton noong 2023-24 season. Ang unang season na magkakasama ang tatlo sa Milwaukee Bucks. Dahil sa iba't ibang injuries nito, naka 42 games lang ang nabuo ng Big Three ng Milwaukee Bucks, 0 pa sa playoffs. Bumaba ang numero ni Damian Lillard, bagsak sa 35.4% ang kanyang 3-point shooting. It was a harder transition than I thought for real. Just like I said, because of my life, but then also, like adjusting to play with other great players like Giannis Antetokounmpo, and then also playing with Chris Middleton. Ani ni Damian Lillard sa Club 5-0 podcast ni Jeff Teague. Nabigo si Damian Lillard sa pag-adjust sa kanyang bagong nilipatang kupunan at dumaan din siya sa divorce process. Chris is a great player too, but he plays a certain way too. So I'm having to get used to playing with two players and I don't want to stop them from doing what they do. Dagdag pa ni Damian Lillard. Kung walang injuries alinman sa tatlong players na to, gayon din si Brook Lopez, makikipagpukpukan ang Milwaukee Bucks
sa Boston Celtics, New York Knicks at Philadelphia 76ers sa loaded Eastern Conference para makabalik sa NBA Finals. At si Jaylen Brown naman ay handa na uli para sa kanyang bagong balyahan. Tapos na ang honeymoon period ng Boston Celtics sa kanilang 2024 NBA Championship na kanilang sinikwat noong June at umpisa na ng kayod para paghandaan ang title defense umpisa ngayong October. Si Jaylen Brown nag-share ng photos ng kanyang matinding underwater pool workout sa Bahrain. Last year is over, to be honest. Giit ni Jaylen Brown kay Monty Poole ng NBA Sports Bay Area sa launch ng Auckland Exchange initiative ng Celtic star nitong Martes. We celebrated, we had a good time, it's been an awesome summer. I've been having a great summer, by the way, but it's over with. And now it's back to work. Gigil itong si Jaylen Brown sa papasok na season. Matapos itanghal na NBA Finals MVP sa two-way performance nito kontra Dallas Mavericks, na-snub naman siya sa Team USA sa Paris Olympics. At sa halip na si Jaylen Brown, si Boston Celtics teammate niyang si Derrick White ang ipinalit kay injured Kawhi Leonard. At markado sa buong NBA ang Boston Celtics. Now we've got the target on our back, yet pa ni Jaylen Brown. Everybody's trying to come after us, and I'm like, come on. So it's back to work, and I'm looking forward to next season. Ang huling naging repeat championships sa NBA ay ang Golden State Warriors noong 2017 at 2018. At ang pinakabagong post ni LeBron James sa Instagram nito na nagpakita na kasama niya sina Stephen Curry at Kevin Durant na suot ang kanilang mga gintong medalya mula sa 2024 Paris Olympics ay tiyak na nagpapalakas sa mga haka-haka na sa huli ay magsasama sina Curry at James sa NBA. Ang Golden State Warriors umano ay isa sa dalawang kupunan kasama ang Philadelphia 76ers na nagtangkang makipag-trade para kay LeBron James bago ang nakaraang trade deadline. Sinabi ni Kendrick Perkins ng ESPN na minsang nakalaro kasama si LeBron James sa Cleveland Cavaliers, claimed all the way back in March that Stephen Curry and LeBron James wouldn't win an NBA title if they were on the same team. No, I don't, because they would have to give up too many pieces. Sabi pa ni Perkins, when asked if he thinks the Stars would win a title together on the same team. Ngunit tila merong kasalukuyang membro ng Los Angeles Lakers bukod kay LeBron James na nais makita ang dalawa na magkakasama sa isang kupunan sa NBA. At ito ay si Christian Wood na nag-post tungkol sa isyu ni na LeBron James at Stephen Curry being teammates earlier this month. Parehong gumanap ng mahalagang papel sina LBJ at Curry para sa Team USA sa Paris Olympics at sila ang maaring pinakamahusay na manlalaro ng kupunan sa gold medal game laban sa France noong nakaraang buwan. Nagbigay si King James ng pinakamaraming assists sa kupunan na 10 assists, samantala si Stephen Curry ay nag-ambag ng pinakamataas na 24 points sa pamamagitan ng kanyang 8 of 14 shooting from the field and 8 of 13 from the 3-point range sa 11-point na panalo ng Team USA. While Stephen Curry and LBJ are two of the better players of their generation, in defense of Perkins' claim that the two wouldn't win a championship together, their best basketball also might be behind him. LeBron James is the NBA's older player at 39 years old at magdiriwang siya ng kanyang ika-40 na kaarawan bago matapos ang taon.